Kanina lamang ay hindi na nila pwedeng gawin yun, pero dahil sa napakagandang pagpasok ni Kirk doon sa pinakauli nilang teamfight ay narito na rin ang core items sa kamay ni King Kong. Mahirapan din ang Falcons if they will give up this position for this Lord. 72 seconds pa naman, matagal-tagal pa. For them, kasalanan na magpuwersa ng teamfight dahil lamang pa rin naman sila sa control sa mapa. But for Onyx Philippines, if they happen to find an opening, if they happen to find someone na matatarget, even if it's Fulap or Ogwen, it's go signal for them to try and take this position for this Lord. Savero baiting himself doon sa bottom lane, tapos may nakahandang King Kong, Super Prince at Brusco sa tabi. Oo, big item progression din para dito kay Super Marco. Available na ang kanyang Wind of Nature. Meanwhile, para naman dito kay Savero ay mukhang re-recta siya sa kanyang Malefic Gun, which means na yung susunod nating teamfight ay hindi pwedeng basta-basta pumasok si King Kong at Savero sa mukha ni Super Marco, considering na meron siyang iilang segundo ng invulnerability sa physical damage. At pasisilip po natin yan sa ating Infinix in-game equipment. 20 segundos bago magsimula ang pangalawang Lord ng larong ito. Ang huling Lord ay napunta sa kamay ng Team Falcons at napasama pa ang Falcons Nest dahil sa nangyari doon. It's been a push and pull sa pagitan ng dalawang kupunan na ito. Kanina'y lamang ang Falcons ng halos 4,000 pero nabawi yan sa isang iglap ng Onyx Philippines para idikit ang laban na ito. Control na naman nila ang River as they transition towards the Lord. Kaya na nga, Malefic Gun para dito kay Savero. Ang River ay kontrolado ng side ng Team Falcons. Sinusubukan ni Brusco magbigay ng espasyo para sa Onyx Philippines. At hahawakan na nga ito ni Savero. This is the second Lord of the game kung saan pwedeng mabaliktad ang laro na ito. Super Marco na sa gilid at kita siya ng Onyx. Pero nangangalahati na ang buhay nitong Lord. It's gonna be enough time para makapag-dish out sila ng damage. Getting it again para sa kupunan ng Team Falcons. Pero yung Storm of Ruin ay bibitawan na naman ni Kirk. May pagtalo na naman nagkakawin sa mga members, and Brusco's gonna be going down. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. It's gonna be preheated para kay Super Marco. Nagkakalunan ang Onyx. One by one they go down. And they are down to just 2. Buhay pa ang machine at nakuha nila ang Lord. Crucial retribution mula kay Kyle, and that perfect timing can give them a ticket to the Grand Finals! At ito na ata yun, ang alab ng damdamin ng Team Falcons, ang pagliyab at pagsayaw ng Team Falcons patungo sa base ng Super Fam. Kumakapit pa rin ang Onyx, buhay na ang halos 4. Kakayanin kaya nila na gusto ng makatapat ang iba sa mga members ngayon ng Team Falcons, pero nag-dish lang ng damage. Tapos biglang nawala si Ogwen. It is still a-okay. Biglang bumabalik sa Onyx. Nawala na naman si Flap. At nandun, just like that, 2 heroes have been taken down and Onyx is still alive. Prime time MLBB, 14 minutes in, akala ng lahat ay kaya nang makuha ng Team Falcons ito, pero nakahanap ng pwesto ang Onyx Philippines. Pamatay, sunog mula sa Onyx Philippines, getting the 2 sustain heroes na kinakailangan ng Team Falcons para dun sa mga clashes. It's good sign from Onyx, a breather. At sila naman ngayon ay may lisensyang lumabas. Kaya nilang lumaban. Wala pa't matagal. Nandyan na si Ogwen, pero 5 seconds pa para kay Flap. Uy, Kirk! Medyo malalatagan siya. Damage na naman ang HP. Andun naman yung RWM, pero makakatakas siya ng mabilisan. Hindi makakarespo kaagad ang iba sa mga members ng Team Falcon. So doon hihinto ang laban. Again, 2 inhibitor turrets are finally down, pero 10-10 ang ating kill score. So team fights are of the essence. Medyo mahihirapan na team pa ang side ng Onyx Philippines sa susunod na Lord fight natin a minute from now. Joshi, kung titignan natin ang mga inhibitor turrets, lahat ng yun ay stacked against Onyx. Dalawa na lang ang natitira doon sa Onyx Philippines, that's on the bottom lane, and hindi na problema to ng Team Falcons dahil yung Lord ay doon din naman magsuspawn sa linya kung nasaan ang natitirang outer turret ng Onyx Philippines. So technically, yung short lane na naman ay wala na silang pakialam, pero yung long lane for Team Falcons kailangan agapan agad ng Onyx Philippines.